Nakatingin lang ako sa sarili ko sa salamin. Iniisip pa nangyari kahapon. Nagsasabi pa siya ng totoo? Pero alam kong magaling siya magpanggap, so magaling din siyang mang-convince. You know what, Esperanza? Hindi ka lang makatingin sa salamin tapos, tada! Ihanda mo na sarili mo para sa party. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Nicole na nakakross arms sa dibdib. Bored na bored. Nakasuot siya ng itim na cocktail dress, matched up with a black feather mask, paired with black high-heel sandals. You look hot, sabi ko. Tumingin siya sa akin, ulo hanggang paa. Tapos nag-smirk. Well, you look seductive as always, sabi niya. I wear a red satin ball gown. It features thin straps over the shoulder and is low cut at the front. The dress is tight enough to show off my feminine curves. Paired with a masquerade style mask, it is dark red in color and features a lace style design. And high heel sandals. It has three straps that go over the feet, one over the toes, one over the middle of the foot, and a third which snakes its way up around the ankle. I stood up and goes near her. I smiled at her and said, "We look perfect, as always." I giggled. Nagtawanan kami at bumaba. Nakita kong baby ko kasama si Manang Tasing. They're having fun through watching TV and eating popcorn. Lumapit ako sa anak ko at nagpaalam na. "Mommy, saan ka pupunta?" Tanong niya. Hinalikan ko siya sa pisngi. Tapos tinitigan ng asul niya mga mata. Yumuko ko ng konti para kausapin siya. "May gagawin lang akong business, baby." "Pero mommy, pwede ba ako sumama sa'yo?" "Baby, bawal kang pumunta. Para lamang to sa mga mature na tao, but don't worry. I will organize a party for you, okay?" I assured him. Tumingin lang siya sa akin saka tumango. "Okay, mommy. Pwede ka nang pumunta. Maghihintay na lang ako dito." Ngumiti siya. Kinurot ko ang pisngi niya, tinilikan ulit siya sa noo. Tumayo ako ng tuwid at nagpaalam na. Lumingon ako at nakita ko si Nicole na nakangiti. "Ano?" sabi ko habang naglalakad na palabas. "You know what? You're so lucky to have a child like him. So understanding," she said tapos sumagikik. I smiled. Sumakay kagad kami na sasakyan pagkarating ng driver namin. Salamat sa Diyos at hindi kami naabutan ng traffic sa EDSA. We arrive at our destination at 7:30 p.m. Nakapark kami sa harap ng napakalaking hotel. Nakakita ko ng mga party lights at nakarinig ako ng malalakas na ingay. "Nasaan na ba tayo, Nicole?" tanong ko sa kanya. "At a 5-star hotel." Napalingon ako sa labas and we decided to get out already. Tsaka may nakita ko mamahaling sasakyan na nakaparada sa harap ng hotel. Marami ring taong papasok. I got nervous. Parang di magandang pakiramdam ko sa pagpunta dito. Tumingin ako sa paligid at may isang mag-asawang nakakuha ng atensyon ko. Alam ko kung sino sila. Sino JP at Ruby. Magkasama at mukhang masaya. Papasok din sila tulad namin. "Oh, looking so hot and sexy." Narinig kong may nagsalita sa likod ko. Si Nicole. Well, tama siya. Walang bias. Mukha pa siyang fresh at gwapo. And I think naramdaman niyang may nakatitig sa kanya and he found me. He stared at me, head to toe. At para nagalit pa sa kanyang nakita. At siya pa talaga ang may ganang magalit, ha? "Tss," I whispered. "Ano to? Dito na lang tayo't magtititigan, Esperanza?" Narinig kong sabi sa akin ni Nicole. So I decided to focus my attention on her just to forget about the two. I looked at her and laughed. "Okay, madam, pasok na po tayo." I teased her. She just rolled her eyes at pumunta na kami sa harap ng entrance hall. Nakita kong unang pumasok si JB at Ruby. Holding hands pa nga. Talagang manlolokong lalaking yon. "Alam mo, halata ka. Ex-husband mo yon, di ba? At kabit naman ng isang higad na kumakapit sa ex mo?" sabi ni Nicole. Tumango lang ako at nagkunwaring wala lang. "Alam mo, hindi mo ako manloloko dyan, babae. May ex din ako, remember? At alam kong masakit," she said. Naramdaman kong parang napahinto si Nicole. Tumingin ako sa kanya at may nakita ko mga bakas na sakit sa kanyang mga mata. I comforted her. "Kalimutan mo na siya, Nicole. It's been what? 7 years mula nang mamatay siya. You better move on." I comforted her. I held her hands and showed her a warm smile. "You knew I can't, Esperanza." Talagang masakit ang pagkawala niya. She just looked at me coldly. Talagang iba ang nagagawa ng sakit. Ang pagkakaiba lang namin ni Nicole, ako sinaktan ng taong mahal ko, habang siya namatayan. Nasaktan kami at hindi na naniniwala sa panghabang buhay na pag-ibig. Masakit nga talaga siguro. Hindi ko alam kung anong mas masakit.
Yung nakikita mo pala yung taong mahal mo, pero parati ka namang nasasaktan. Tuwing nakikita at iisip mong hindi siya magiging sa'yo. O ang taong mahal mong kahit anong gawin mo, para na makita siya hindi na mangyayari. Dahil kahit ang langit pilit kayong pinaglalayo. I just held her hands. Alam mo namang mapagkakatiwalaan mo ako, hindi ba? I am your best friend after all. Sabi ko at saka ngumiti. Nakita ko ngumiti rin siya. Sa wakas, nakaramdam na naman siya ng kapayapaan. Napagdesisyonan namin pumasok na. Pero bago pa kami makapasok sa hotel, may ilong na papunta sa amin. Shit! Nakakasilaw! May narinig ako nagsabi ng pangalan ko at Nicole. I've heard someone say my name, Nicole. Our most important guest right now, please let us welcome Esperanza Socorro Salgado and her companion, Nicole McCurtis, from Quinn Advertising Company. Tumingin ako sa paligid at nakita ko lahat sila nakatingin sa akin. Ngumiti ako. They greeted us warmly. The announcement was greeted with applause and cheers. Nakita kong titig na titig sa akin si JP. He is looking at me intently, like there is no forever. Para akong namamanyakan at naiinitan. Shit! I just keep on smiling and showed my best pose in front of everyone. Para lang ipakita sa kanila na hindi ako basta-basta. I am the owner. So I ought to show them the best. Thank you everyone, I said. At lumakad na kami ni Nicole papunta sa table namin. They all congratulate me on my success. Isa pa pinakilala ko sa kanila ang partner ko na si Nicole. Well, para din kay Nicole, naging bahagi siya ng aking tagumpay sa negosyo. Siya naging partner ko sa buhay simula na magkakilala kami. Grabe, ang tindi natin doon ha? Sabi ni Nicole na makaupo na kami sa table. After we were being congratulated to everyone, I just laughed at her. Ang tindi nga namin. Pinakita talaga naming dalawang signature post namin. It's like a brand for our company. Sir, nandito na tayo at lahat-lahat. Hindi ko pa rin kilala ang business partner natin. I told her. Ayaw sabihin sa akin ni Nicole kung sinong VIP business partner namin dito sa Philippines. Tinanong ko pa lang to nang binigay niya sa akin at susuotin ko masquerade gown. She looked at me and smirked. What? Well, you knew him already pala. I never thought that, she said. I got curious. Eh kung alam ko na, bakit di mo pa pinakilala sa akin? I asked. Lalo pa ako na curious na malamang kilala ko na pala ang taong ito. She smiled at me warmly, tsaka hinawakan ng kamay ko. Don't be shocked, okay? Ex-husband mo yun. She said that. Parang tumigil ang mundo ko. Shit! What? Why you didn't tell me? I am not comfortable asking her that. Iniisip ko pala na magkikita kami ulit ni JB, parang gusto ko nang mamatay. Paano ang anak ko? Kung unti-unting lumiliit ang mundo namin dahil lang sa partnership na to. It's like I'm digging my own grave. No! It was surprising. Napag-alaman kong ex mo siya, so I grabbed the opportunity for you to build the perfect family. For baby Michael, right? She said that. Para akong mahihimatay. What? For me to build a perfect family for my child? Bakit? Hindi pa ba ako matatawag na pamilya ng anak ko? Tayo. At nakikita mo naman, Nicole, wala na kami. Tapos na. Matagal nang tapos. Now I wanted to breach the contract. I stated. Para nag-init ang ulo ko. Naalala ko naman ang ginawa sa akin ni JP. Paano kung saktan niya rin ang anak ko? Hindi ako papayag. Pinatay niya na ang unang anak ko. Hindi ako papayag na pati si Michael kunin niya rin sa akin. Alam mo, Esperanza, hindi ka pa rin magaling sa nangyari sa'yo dati. Takot ka pa rin. And you can't breach the contract. Si Engineer JP, VIP natin. If we're going to break the contract, maaaring ibagsak ng company yan, Esperanza. Engineer JP is not just like an easy businessman. Kahit marami ka ng band worldwide, he cannot let you down just this breaching of contract. At pwede ka ring makulong kung gugustuhin niya. Sabi nito. Yes, alam ko napakalakas na kapangyarihan ni JP in the business world. He's our #1 competitor before. But, bigla na lang to nag-switch sa ibang field. Kaya natapos na ng problema namin yon. Still, I want to give it a try. Nicole, please, I want to breach the contract. I cannot be with him. I told her. Tapos na pala ang Thanksgiving speech ni JP. Hindi ko man lang napansin. And the guests right now, they are already celebrating. Meeting with the other businessmen and partners. Esperanza? Hindi natuloy ang sasabihin ni Nicole nang bigla itong huminto. Napatingin to sa likod ko at biglang namutla. Lumingali nga ako sa paligid para tingnan ko sinong tinitingnan niya at nang malaman ko, automatic ako napaatras.
Fuck! Sa JP pala. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Nakatayo siya sa likod ko na mukhang mainit at galit. Shit! Gusto mong i-breach ang kontrata? You think you can do that? Galit na tanong pa niya. Natatakot ako. Tumayo ako para kunwari hindi ako natatakot. You heard it already. Why ask? Sabi ko sa kanya. Nakatitig lang siya sa akin ng mataman. Really? Alam mo ba ako nung kaya kong gawin Esperanza? You've witnessed that before. Ibabagsak kong matagal ng pinaghirapan ng daddy mo if you break the contract, Esperanza. Alam mong nakakuha ko lahat ng gusto ko. Sabi nito habang papalapit sa akin. Now he is standing in front of me. Malapit na malapit. Buti na lang hindi nahalata ng iba dahil halos lahat naman nakatayo at masayang nag-uusap. Nanlamig akong bigla. Shit! Paano na lang kapag nalaman niyang may anak siya sa akin? Para akong maiiyak. Still, I stand in front of her looking not scared and relaxed. Alam ko namang nakukuha mong lahat ng gusto mo. Look at you and Ruby, looking so happy and contented. Pero hindi mo makukuha sa akin kung anong sa akin, JP. Tandaan mo, hindi lahat makukuha mo. Kasi may mga bagay na hindi sa'yo and that belongs to me and mine only. Sabi ko habang nakatingin diretso sa mga mata niya. Kahit kailan, hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. Baby! I heard it behind me. At nakita kong dumaan si Ruby sa likod ko at kumapit kay JP na paranto ko. Buisit sila. Buisit ka, JP. Mamatay ka na sana. Dahil sa galit ko umalis akong bigla at pumunta sa girl bathroom. Di man lang ako nakapagpaalam kay Nicole. Buisit. Tumingin ako sa salamin at nakita kong sarili ko na sobrang miserable. Ganito ba talaga ang nasasaktan? Biglang bumagsak ang mga luha ko. I thought that was my last pain. Bigla ako napatalikod at pinahid ang mga luha ko nang biglang may bumukas ang pintuan at may pumasok. Sinara naman ito ang pintuan and I heard the lock sound. Agad akong napatingin at para kong hihimatayin nang malaman ko sinong taong iyon. I automatically take a back step. At mas lalo pa ako natakot nang maramdaman ang malamig na sementang bathroom. Shit! Dead end na! Napaharap ako sa lalaking nasa harapan ko. At nakita ko napangiti siya nang ma-realize niyang nangyari. JP? Bulong ko. Looking so bothered. Lumapit pa siya nang lumalapit. Hanggang sa isang dangkal na lamang ang layo niya sa akin. Nalagay niya ang kamay niya sa magkabilang gilid ko. Kinulong ako. Shit! Nakatitig lamang siya sa akin ng matalim. Matagal ko nang inaasam ito, Esperanza. Sabi niya at saka ko hinalikan ng mapusok. Inawakan niya ang bewang ko at isinandal sa dingding. Nagpupumiglas ako sa mga braso niya pero hindi ko kaya. Masyado siyang malakas para i-handle. Esperanza, asawa ko, I miss you. I heard him say. Still, I struggle his arms. Talagang nilalabanan ko ang kahibangan nito. He just kissed me on the lips. Passionate, hindi na ako nanlaban. Wala rin naman akong magagawa. He just kissed me on the lips. Hinayaan ko siyang halikan ako na parang wala nang bukas. Sige lang, magpakasasa ka lamang. At hindi na ito mauulit pa. Bigla itong napahinto na maramdamang hindi man lamang ako humalik. Nakatayo lamang kasi ako. Nakabukas ang mga mata at nakatingin sa ibang lugar. Napansin siguro nitong bato na palang hinahalikan ko. Ha? Anong akala niya? Sa lahat ng ginawa at sinabi niya, akala niya, luluhod ako sa harap niya at papasihin siya? Pweh, nakakahiya. Nilayo niya ng kaunti ang muka at tumingin na sa akin. Tumingin lang ako sa kanya ng walang buhay. Ano, tapos ka na? I said to him coldly. Tuloy nitong lumayo sa harap ko at nakatingin lamang sa akin. Para tong napahiya sa ginawa ko. Parang di niya ako nakilala. Ano nangyari sa'yo, Esperanza? He asked. At talagang may gana pa siyang itanong. I laugh at her. Pero yung tawa ko halatang halata na walang buhay. Para akong patay na. Patay na ang puso ko. Hindi ko alam na ganito na pala talaga ako, kabato. Kahit ako, wala na akong maramdaman. You asked me that after 3 years? Na hindi mo man lang inalam kung ano ba ang nangyari sa akin. At talagang itinatanong mo yan, ha? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin. Kulang pa, JP. Ang sakit at lahat-lahat ang mga kinuha mo sa akin. At tumawa naman ako. Para na naman akong baliw. He is just looking at me while in pain. Nakita ko tong para tong nasasaktan. Sa nakita. Tumayo ako na maayos at inaayos ang damit ko. I stared at him just one last time.
Stop pretending like you are hurt, JP. Like you are in pain. Kasi kahit kailan hindi mo na ako manloloko. I stated and left him alone. Feeling so miserable. Agad ako lumingon ng bathroom, leaving him alone. Kapal niya. Pumunta ako sa table namin ni Nicole at umupo. Pinipigilan ko lamang ang inis ko. What happened? Ang tagal mo, Nicole asked. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang may alam ito sa nangyayari. I just rolled my eyes at her for disagreement. Walang nangyari. Pumunta lang ako ng bathroom to retouch. I said to her, talagang ang babaeng ito? Okay, okay. Don't be so defensive. And someone wants to talk to you, she said and smirked. At sino naman? Bali wala akong sabi. Uminom na lang ako ng wine to distract myself from what just happened earlier. Esperanza? May nagsalita sa likod ko. Yung boses, pamilyar. Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa harapan ko. Napangiti siya na makita ko nakatitig sa kanya. Nagulat pa ako na makilala ko kung sino siya. Darius? I whispered. He laughs at my reaction. He looks so dashing with his black tuxedo, matched up with black lace mask. Hindi ko alam ang gagawin. I just stand there, looking so stupid. Tumawa na naman ito at siya nang lumapit at yumakap. At niyakap ko siya pabalik. Amoy ko ang pabango niya. Ang paborito kong pabango. I miss you, I told him. Dati nung sinasaktan pa ako ni JP, nandyan siya to stop him, to protect me from that monster. He was my best friend even before. Kaya lang tinapos ko rin na naging ugnayan naming dalawa. Ayoko kasing magkaroon ng ugnayan sa kahit na sinong may connection kay JP. I miss you too, Esperanza, I heard him say. Mas inilapit ko pa ang katawan ko sa kanya at yumakap na mahigpit. May 2 minuto kami sa ganong posisyon at pagkatapos, bahagya akong inilayo ang sarili sa kanya para makausap siya na masinsinan. I showed him my warm smile. Kamusta ka na? Matagal kitang hindi nakita. Tanong ko. He just stared at me intently, para bang kinabisado ang mukha ko. Okay naman, may sarili na rin akong ospital sa iba't ibang bansa. Ikaw, balita ko successful din ang kumpanya mo at ang iba mo pang branch sa ibang bansa. Sikat ka na rin. Ni hindi mo man lang ako tinatawagan. Hanggang sa FHM magazine na lang kita nakikita, he said, habang titig na titig sa akin. May dumi ba ako sa mukha? Magsasalita na sana ako nang may marinig akong bumulong na Nicole sa likuran ko. Sandro? Bigla ako ng lamig sa sinabi ni Nicole. Agad akong lumingon kay Nicole at nakita ko siyang nakatulala. Sandro? Patay na si Sandro, ang taong mahal nito. Ano bang sinasabi nitong si Nicole? Nakakakita ba ito ng multo? Nicole, are you fine? Gusto mo bang magpahinga? I asked her. Baka kasi dahil sa pagod at nakakita nito ng kung ano-ano. Sandro? Sabi na lamang nito, habang namumutla at parang manyak. Nakatunga nga habang nakatingin sa likod ko. Sinundan ko naman siya kung saan nakatingin and I found someone, no other than Darius. Tumingin ulit ako kay Nicole, nakatitig lang siya dito. Kanina pa siyang ganyan. Nicole, he's not Sandro. He is Darius, my friend, I told her. She looked at me and I saw her cry. Para kung binuhusan ng tubig sa nakita. This is the first time na makita kong umiyak si Nicole sa harapan ko. No, he's Sandro. Esperanza, buhay siya. Sabi nito at patakbong niyakap si Darius. Napatingin na rin ang ibang mga tao. Napatingin ako kay Darius at nakita kong parang nagulat pa dahil sa ginawa ni Nicole. Napatingin ako sa paligid at nakita kong papalapit si JP sa amin. Agad ako lumapit kay Nicole at kinuha siya para patigilin sa ginagawa. Nicole, he is not Sandro. Patay na si Sandro. And how can it be? Pumupunta nga tayo ng cemetery para dalawin siya, diba? I told her while convincing her to relax. Pilit ko siyang inilalayo kay Darius pero ayaw naman niyang magpaawat. Yumakap lang ito kay Darius ng mahigpit. No, Darius. Miss na kita. She said instead. Iyak lamang ito ng iyak. I'm sorry, miss. I think you're just mistaken. I am not Sandro. I'm Darius. Darius said pero hindi pa rin naniniwala si Nicole. Tinitigan nito na maigi si Darius habang umiiyak. Umiiling ito. No, you're just pretending. Alam ko ikaw si Sandro na mahal ko. At mamahalin ko hanggang sa kahuli-hulihan. Sandro, please, stop it. Masakit na. Nasasaktan mo na ako. Nicole cried.
Awang-awa na ako sa kaibigan ko. Nilapitan ko siya at niyakap sa likod hanggang sa umiyak na nagmamakaawa kay Darius. Miss, nagkakamali ka lang. Hindi ko nga kilalang lalaki sinasabi mo, sabi ni Darius. Para itong walang pakiramdam na kinakausap ang kaibigan ko. Parang hindi siya ang Darius na nakilala ko. Ano nangyayari dito? I looked around. At nakita ko nakatayo si JP sa harap namin habang nakatitig sa akin. Nakita ko nagangalit siya at patuloy lang na nakatitig sa akin. Umiwas ako ng tingin na maalala ko nangyari kanina. I found out that everyone is watching us, taking videos and pictures. They're all like waiting for another scene. How can you say that, Sandro? Don't you remember me? Your wife. Kahit kailan hindi pa ako naghanap ng iba, ikaw pa rin. Matagal kitang pinapangarap na sana, kahit magparamdam ka man lang. Marami akong gustong itanong sa'yo, Darius. Iniwan mo ko, sinaktan. Paniwala mo kung patay ka na. At nandito pa rin ako, please. Kahit konti, wala ka man lang bang naalala sa akin? Kahit ang konting pagmamahal mo man lang. Sabi nito habang napapapiyok. Awang-awa na ako sa kanya. Hindi nito gawain ng magmakaawa. Darius just looked at her than me. Darius just stared at me. Para bang may pinarating siya sa klase ng tingin niya? Pero hindi ko maintindihan. Alam ko, napansin din ni Nicole ang klase ng pagtitig sa akin ni Darius, kaya mas lalo itong napaiyak at nasaktan. I comforted Nicole. Tinitingnan ko siya. Nicole, tama na. Alam kong masakit pero hindi itong tamang panahon. Kausapin mo siya ng kayo lang. Huwag ka mag-alala at tatanungin kita. I said to her. Kahit alam kong sobra itong nasaktan sa nangyari, ay tumayo to ng maayos sa harapan ko. Tumingin ako kay JP at sinabi, pakiusap. Huwag mo siyang hayaang mailabas sa mga video at larawan sa publiko. Ayoko masira ang imahe ni Nicole. Pag makaawa ko sa kanya. Napatitig lamang siya sa akin. At tumango para bigyan ako ng assurance. Ako nang bahala sa lahat, sabi niya. Ngumiti ako sa kanya. Hindi ko na naisip ang nangyayari sa bathroom. Ang iniisip ko na lamang ay ang kapakanan ng kaibigan ko. Umalis na kami ni Nicole at sumakay na ng sasakyan. Humarap si Nicole sa akin at nakita kong napaiyak ito ulit. Bakit? Minahal ko naman sa ng totoo. May pagkukulang ba ako? She cried in front of me. Nakatingin lang ako sa kaibigan at walang ibang magawa kundi ang yakapin siya. Awang-awa na ako sa kalagayan niya. This is the first time that she breaks down. Especially in public. Wala kang pagkukulang. Ang pagkakamali lamang natin, masyado tayong nagmahal. At Nicole, sigurado ka bang si Darius at Sandro ay iisa? Kilala ko na siya dati. Wala naman ako nabalitaang na aksidente siya. Doktor pa nga siya eh. Sabi ko habang pinapatigil to sa pag-iyak. Esperanza, sigurado ako siya si Sandro. Kaya lang hindi niya ako nakikilala. Sabi nito. Alam ko kung gaano kasakit ang paglaruan ng tadhana. Umiyak lang to ng umiyak. Napaisip ako. Paano nangyari at si Darius at Sandro na minahal ni Nicole ay iisa? Ang iniisip ng lahat patay ng asawa ni Nicole. At patay naman talaga. May libingan pa nga na palagi namin pinupuntahan ni Nicole. Tama na. Nandito lang ako, tutulungan kita. I stated. Hanggang sa nakauwi na kami, umiiyak pa rin si Nicole. Kahit si Manang Tasing nagtaka na makarating kami. Pumasok agad si Nicole sa kwarto nito. Ano nangyari sa batang yun? Manang Tasing asked. Nalaman kong nakatulog na palang anak ko sa kakahintay sa amin kung kailan kami uuwi. Napahinga lang ako sa lahat ng mga nangyayari. Napahawak ako sa ulo ko. Parang lalagatin yata ako. Manang, sa madaling salita, nakita't nayakap niya ulit ang asawa niya kanina sa party. Sabi ko habang iniisip ang mga nangyayari. Napakalabo talaga na si Darius at Sandro ay iisa. Kung ganun, paano nabuhay ang patay? At nakakausap pa talaga? Kung ganun, bakit siya umiiyak? Dapat masaya siya. Sabi ni Manang Tasing. Matagal lang patay ang asawa niya, Manang Tasing. Binisita pa nga naming 2 libingan. At sa lapid na may nakasulat namang pangalang Sandro, 3rd Curtis. So, paano nabuhay ang asawa ni Nicole na matagal nang patay 7 years ago, Manang? O baka naman kamukha lang o namamaligno lamang si Nicole. Siguro sa sobrang pagkamis niya sa asawa kaya napagkamali niya si Darius. Hindi ko na talaga alam ang iisipin, Manang. Sabi ko. Hindi ko na alam at bakit ako nagkakaproblema sa love life ng kaibigan ko. Diyos ko, Mariosep. Nasa na yun na pagkamalang asawa niya?
Tanong sa akin ni Manang. Ayun, hindi kilala si Nicole. Kahit ang tinutukoy ni Nicole ay hindi kilala ni Darius. Paano yun? Baka bukas itatanong ko kay Nicole kung may picture ba siya. Sa asawa niya. Titingnan ko kung magkamukha ba talaga. Sabi ko. Napatango naman si Manang. Tapos ka na bang kumain, anak? I smiled at her and kissed her on the cheeks. Yes, Manang. Puntahan ko na lang si Nicole sa kwarto niya. At umalis na matapos makapagpaalam. Umakit na ako papunta sa kwarto ni Nicole. Kinatok ko ang pintuan pero walang sumasagot. Napilitan akong buksan ang pintuan at pumasok. I saw Nicole already sleeping, na hindi man lang nakapagbihis. Lumapit pa ako sa kaibigan na mapansin ko na may kung ano siyang niyayakap. Tiningnan ko ito ng maigi at napansing isa pala itong litrato. Kinuha ko ito at baka mapano pa. Tulog mantika pa naman na isang to. Ilalagay ko sana ang litrato sa lamesa malapit sa kama nito na mapansing pamilyar ang taong nakangiti. Nagulat ako sa nakita. Tiningnan ko na maigi. Mula ulo, mata, ilong, labi, at hugis ng katawan ay kamukhang kamukha ni Darius. Shit! So totoong si Darius talagang matagal nang patay na asawa ni Nicole? Oh my God! Paano nangyari to? Wala naman ako nabalitaan na may masamang nangyari kay Darius dati. Nagising ako sa ingay ng cellphone ko. Agad ako napatingin sa relo na nasa tabi ng kama ko. Alas 3:09 pa lang ng umaga. Sino naman ang tatawag sa akin ng ganito kaaga? Inaabot kong cellphone ko na nasa nightstand. Nakatabi lang ng kama ko at sinagot. Hello, who's this? I asked. Hello ma'am, this is Agent Cyrus. Nagawa ko pong pinapagawa ninyo sa akin. May impormasyon na po ako tungkol kay Mr. Darius Liam Porge, sabi nito. Para akong binuhusan ng tubig sa aking narinig. Na-excite ako agad. Malalaman ko rin kung ano ang totoong pagkatao ni Darius. Okay, I wanted information at 9 tonight. Exactly. Ipadala mo na lang dito sa mansyon and I will transfer the money to your account. Good day, sabi ko at natapos na ang tawag. Pagkatapos ko makita ang litratong yakap-yakap ni Nicole kagabi, agad ako nagpa-imbestiga. Kailangan kong tulungan ng kaibigan ko para makasigurado na rin. Matutulog na nga sana ako ulit nang may tumawag na naman. Agad kong kinuha ang cellphone ko. At tinignan ko sino ang tumatawag. Unknown calling. Sino na naman kaya to? Sinagot ko agad ang tawag. Hello? Tanong ko sa kabilang linya. I creased my forehead when no one answered. Hello? Who's this? Tanong ko pa ulit. Instead, I've heard a piece of erotic music. Nagtaasan ang balahibo ko. Tangina, sino ba to? Wala ka bang magawa? Tumawag ka pa talaga ng ganito kaaga. Pagalit kong sabi. Ibababa ko na sana ang tawag na may bigla ako narinig na kung ano. Nilapit ko pa talaga ang phone ko sa tenga ko para mas marinig pa ang kabilang linya. Hello? Bigla ako napatigil sa narinig. Ah, sige pa. Ipasok mo pa, ang sarap. Nagulat ako sa aking narinig. Nanonood ba ito ng X-rated? Napasigaw ako sa nalaman. Bastos! Pwisit ka! Sigaw ko. Agad kong ibinaba ang tawag at napahingal dahil sa pagsigaw ko. Biglang nag-init ang mukha ko. Bakit parang mainit yata? Grabe, wala na talagang magawa ang mga tao ngayon. Humiga na ako sa kama. Napatitig ako sa puting kisame. Buisit, parang di yata ako makatulog sa narinig ko. Umikot-ikot pa ako sa higaan at nagbabaka sakali. Baka mapagod makatulog na rin. Pero kahit anong gawin ko, hindi talaga ako makatulog. Grabbing my waist while he pinned at the wall behind me. Napasampal ako kanina sa mukha dahil sa aking naisip. Parang mas uminit yata ang kwarto ko. Agad akong bumangon at nagpahangin sa balkonahe ng mansyon. Bakit ko ba siya naiisip? Despite everything that he did to me? Naisip ko pa rin siya. Sila ni Ruby ko masaya ba talaga siya? Kuminahal lang ba talaga niya ako kahit konti? Kahit konti lang. But that was before. Hindi na ako ang esperansang kilala niya. Hindi ko hahayaan na saktan niya ako ulit. Pati ang anak ko. Napatigil ako na may marinig akong umiiyak. Napatingin ako sa kabilang balkonahe at sigurado akong galingan sa kwarto ni Nicole. Dali-dali akong pumunta sa kwarto ni Nicole at nalaman ko na siya nga ang umiiyak. Nicole, wake up! Sabi ko habang mas niyuyugog to ng malakas. Nagising naman ito. Nagmulat to ng mata at napatingin sa akin. Esperanza?
What are you doing here? Nagtatakang tanong nito. Nananaginip ka tumiiyak. Akala ko nga kung ano nang nangyari sa'yo. Tilitigan ko ang kaibigan. Si Sandro pa rin ba? Ngayon ko lang ulit na panaginip ng ganyan. Patuloy ko. She just looked at me. Hindi nagsasalita. Hey, you know you can tell me, right? You never told me how Sandro died a long time ago. I told her, hoping that she would tell me everything. Umiling lang ito at pumikit. Don't say his name, Esperanza. Hindi pa talaga ako handa. She told me. I nodded. I understand, but... Mind you, I'm just here, okay? You can tell me anything. I will listen. Matulog ka na. Sabi ko at tumayo na. Tumango naman ito. Tinignan ko lang ang kaibigan at bumalik sa kwarto ko. Sa 3 taon na pagkakaibigan namin kahit kailan, hindi niya nasabi sa akin kung paano nawala sa kanya si Sandro. Alam ko kung paano siya nasaktan, kung paano siya nagdusa, kung paano siya umiyak tuwing gabi. Pero hindi ko alam kung paano namatay si Sandro. At anong dahilan. Basta kapag tinatanong ko yun sa kanya, umiiwas na lang siyang bigla. But I do understand her. Hindi rin naman niya ako pinipilit na magkwento sa kanya dati. Nandyan din yung kailangan ko siya na makakapitan. Lumalaban siya para sa akin. Napakabait niyang kaibigan. Kaya ngayon gagawa ko ng paraan para matulungan lang kaibigan ko. Kahit kaibigan ko pa si Darius, kapag nalaman kong sinadya niyang saktan si Nicole, ako mismo maglalayo ni Nicole sa kanya. Magkamatayan na. Sino nga kaya si Darius? Ito nga kaya ang asawa ni Nicole? Si Darius at Sandro nga kaya ay iisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.